Huwag kang matakot, tutulungan ka ng Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 6, verses 24 to 34, and I read it for you. No one can serve two masters, for a slave will either hate the one and love the other, or be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And can any of you, by worrying, add a single hour to your span of life? And why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not clothed like one of these. But if God, who clothes the grass of the field, which is alive today and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, you of little faith? Therefore do not worry, saying, what will we eat, or what will we drink, or what will we wear? For it is the Gentiles who strive for all these things, and indeed your heavenly Father knows what you need all these things. But strive first for the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So do not worry about tomorrow, for tomorrow will bring worries of its own. Today's trouble is enough for today. Sa ating pong buhay, maraming bagay ang karaniwang ikinababahala ng tao. Nag-aalala tayo tungkol sa pera, sa trabaho, pag-aaral, kalusugan, kinabukasan ng ating pamilya at kung papaano natin naharapin ang mga problemang maaring dumating bukas. Madalas ay iniisip po natin kung sapat ba ang ating kinikita, kung magiging maayos ba ang ating kalagayan at kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Dahil dito, napupuno ang ating isip ng pangamba at nababawasan ang ating kapayapaan. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoong huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, huwag kayong mag-alala tungkol sa bukas, sapagkat ang bukas ay may sarili nitong alalahanin. Naisipaalala ni Jesus na huwag nating hayaang manaig ang pag-alala at mawala ang ating pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng ating mga problema sa buhay. Ipinakita ni Jesus ang mga ibon sa himpapawid, ang mga liryo sa parang. Hindi sila nagtatanim o nag-iipon, ngunit sila ay inaalagaan ng Diyos. Kung ang mga ito ay pinagkakalooban ng Panginoon ng kanilang pangangailangan, gaano pa kaya tayong kanyang mga anak na mahal niya? Ang pag-aalala ay hindi nakapagdaragdag ng isang oras ng ating buhay. Ngunit ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan at pag-asa. Kaya naman inaanyayahan tayo ni Jesus na unahin ang kaharian ng Diyos at ang paggawa ng Kanyang kalooban at ipagkatiwala sa Kanya ang ating kinabukasan. Ang Diyos na nagkakaloob sa atin ng buhay ay hindi tayo pababayaan. Siya ay tapat sa Kanyang mga pangako at laging kasama natin sa bawat araw. Sa halip na mabuhay sa takot sa bukas, mamuhay po tayo ng may pananampalataya sa Diyos ngayon. Sapagkat ang bawat araw ay biyaya at ang bawat bukas ay nasa pagmamahal ng kamay ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, maraming salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at pagkalinga. Kapag kami ay nababalot ng pag-alala at takot sa hinaharap, turuan mo kaming magtiwala sa iyo ng buong puso
Bigyan mo kami ng kapayapaan at lakas upang harapin ang bawat araw ng may pananampalataya at pag-asa. Naway laging naming hanapin ng iyong kalooban at ipaubaya sa iyo ang aming bukas. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.